Mr. President, I am one with the privileged speech of my colleague Senator Bato in upholding the rule of law. Yes, yan. Tumayo na si Senator Bato, si Senator Bongo. Nakikiisa daw siya sa sinabi ni Senator Bato. And the motto of the PNP, which is to serve and protect. Mr. President, we condemn the excessive use of force. I appeal to our government, especially law enforcement. Ayan, kinundina na ni Senator Bongo yung excessive force. Diba? Hindi lang si Bato, pati si Senator Bongo. Excessive force ang ginawa nitong si General Diwata. Enforcers to be prudent in their actions and remain faithful to their mandate to serve and protect. With the court issuance of a temporary protection order, we pray that peace and normalcy will return to the Kingdom of Jesus Christ compound. The occupation of police personnel in the Kingdom of Jesus Christ compound in Davao City and the terror it brings to the community are causes of concern. While it is the duty of the police to serve an arrest warrant, there is no excuse for using force, creating fear, compromising the safety of civilians, disrupting the peace in the community, and occupying a place of worship. As Vice Chair of the Committee on Peace and Order, I support the intent of the Chairperson, Senator Bato de la Rosa, to scrutinize this PNP operation which led to the death and injuries of civilians. Mr. President, I have consistently expressed my full support to our uniformed personnel. Kami po'y sumusuporta sa trabaho ng pulis basta in line of duty at naayon sa batas. Noong panahon po ni dating Pangulong Duterte, dinoble po ang sahod nila, pinaghirapan natin. Walang masaktan kung ano lang po yung ayon sa batas at ipatupad ng wala pong excessive use of force. I will not tolerate any form of abuse and will not let our police be weaponized to inflict harm on ordinary citizens. Kaya nga po lagi kong payo sa mga pulis, just do what is right and be professional. Proteksyonan niyo po ang buhay ng bawat Pilipino. Tugusin niyo po ang mga nananakot at nananamantala, pero huwag kayong pumayag na kayo ang maging sanhi ng takot at maging instrumento ng pananamantala. Mr. President, one life lost is too many. Imbis na maximum tolerance, ginawa na pong maximum terrorism. Hindi naman po terorista ang hinahanap nila, ba't kailangan Pasok yun, Brad. Red Maple Leaf Wanderer, salamat. Pasok yung sinabi niyang yun, Diba? Ulitin natin yung sinabi, Pakinggan nyo. Pagmumukaing battleground ng isang place of worship. Merong mga naiulat na paggamit po ng tear gas, tolerate any form of abuse. And will not let our police be weaponized to inflict harm on ordinary citizens. Kaya nga po lagi kong payo sa mga police, just do what is right and be professional. Proteksyonan niyo po ang buhay ng bawat Pilipino. Tugusin niyo po ang mga nananakot at nananamantala, pero huwag kayong pumayag na kayo ang maging sanhi ng takot at maging instrumento ng pananamantala. Yun. Mr. President, one life lost is too many. Yun, one life lost is too many. Parang kanta yun Kanta ba yun? One life lost is too many. Imbis na maximum tolerance, ginawa na pong maximum terrorism. Yun, instead of maximum tolerance, ginawang maximum terrorism. Yun ang ginawa ng ni Torre. Sabi ni Torre siguro, maximum tolerance pala. Maximum terrorism ang gagawin namin. Ite-terrorize namin kayo. Naman po terorista ang hinahanap nila, ba't kailangan pagmumukaing battleground ng isang place of worship. Merong mga naiulat na paggamit po ng tear gas at pepper spray sa isang sibilyan na nakikiusap lang po sa mga kapulisan. Ay sir, meron talaga, Senator Bongo. Mismong si Boss Dada inisprayan dito sa Hindi ko alam kung naitiman sa batok kaya inisprayan para pumuti.
dapat sa mukha niya i-sprayan na hindi niya maabot dahil ang laki ni Dada. Dito lang sa batok na sprayan. Oh. Ultimong yung executive secretary ng KOJC, executive si Ma'am Nori, di ba? Oh, si Secretary Nori, di ba? Ano si Secretary? Si Sister Nori, mismo siya inisprayan nung animal na... Pag ako pumunta dyan, nakita ko yung pulis na yun. Isprayan ko rin yun. Isprayan ko rin yun ng alcohol. O kaya ng holy water. Ang pagbawal sa ilang miyembro ng legal team ng KOJC makapasok para gawing ang kanilang trabaho at ang pagpigil po sa KOJC Executive Minister mismo na kumustahin ang kanilang kasamahan na nasa loob po ng compound. Ito ay ilan lamang sa nakakabahalang pangyayari kung kaya't ang mga kapwa Dabawenyo natin at iba pang sektor ay tumitindig upang maproteksyonan ang kapakanan ng mga inosenteng kababayang apektado. Samantala, ang aking opisina po ay nakipag-ugnayan rin po sa mga opisyales at sa mga apektadong sibilyan upang magbigay ng anumang tulong, lalong-lalo na po sa mga pasyente na nasaktan, namatayan at nangangailangan. I sympathize with some of the police officers present there in KOJC who have no choice but to follow orders. Marami sa inyo ay pagod at puyat na rin. Nakikiusap ako na magmalasakit naman kayo at maghinay-hinay kayo dahil ayaw nating meron na namang masaktan dala ng emosyon at kaguluhan dyan ngayon. Sino ba namang gustong makita ang kapwa Pilipino ay nagkakasakitan? To my fellow workers in government, please serve the interests of the Filipino people and protect the rights and welfare of our fellow Filipinos. Just do what is right in the discharge of your delegated powers. After all, sovereignty resides in the people and all government authority emanates from them. Thank you, Mr. President. Yung palakpakan. At least ngayon talagang tumatayo na ho yung mga para sa bayan na senador na tulad ni Senator Bato, Senator Bongo at maging si Senator Robin. Kasi yan ang hinahanap natin, di ba? Hinahanap natin yan. Actually, noong unang araw pa lang na pinasok na ng mga tulisan yung KOJC, nagbigay na ng statement si Senator Bongo. Isa sa kauna-unahang nagbigay ng at kinukundi na yung nangyari dyan sa KOJC. Kaya nakakatuwa at si Senator Bato naman din, siya yung unang pumunta dyan at pumasok. Alam nyo, maganda tong ginagawa nilang ito dahil baka kasi isipin ng iba nakalimutan na. Hindi ho, nagtatrabaho at meron naman po silang ginagawang mga tulong na maaring hindi lang ho natin nakikita sa social media kasi minsan itong mga tao ni Duterte na mga senador, mga ano lang ito, yung mga SB. Anong SB? Hindi nyo alam yung SB? Mga style ni Coach Oli yun, ni SB. Yung simpleng bumanat. Yung ginagamit yun noon sa mga chicks, mga SB yan. Mga simpleng bumanat yan. Ganun po yung nila Senator Bongo tsaka nila Senator Bato. Simple lang bumanat pero laki ng tulong.